Nagiging posible ang 10 beses na dobleng lakas ng bawat atake ni Kai sa pamamagitan ng overclock. Alam ni Rey ang planong pag-atake nito kaya tumalon ata sa ere upang umiwas. Tumatawang saad naman ni Kai na lalong mas mahihirapang umiwas si Rey sa itaas. Pinakawalan niya ang napakalakas at di mabilang na fireball patungo sa ating bida. Samantalang imbes na salagin, iniwasan lang ni Rey ang bawat atake sa kapinaga niya ang hand mana upang damputin ang malalaking tipak ng bato malapit kay Kai. Kaagad naman itong napansin ng hambog na lalaki, at nasabi sa isip na panibagong skill na naman ang ipinakita ni Rey. Umatake din si Rey sa pamamagitan ng tipak na mga bato, alam niyang kahit na 10 beses pa ang lakas ng atake ni Kai wala itong kwenta kung magagawa niyang iwasan ang lahat ng ito. Bukod doon kasalukuyang nagko-cooldown si Kai kaya't nagkaroon si Rey ng oras. Bumaba siya malapi kay Kai habang hindi ito nakahanda, at ginamit ang ilang segundo upang sumugod at bigwasan sa mukha ang hindi nakahandang Purple King. Samuka ng dugo si Kai at malakas na sumirok sa lupa sa lakas ng natamong suntok. Tagumpay namang nanakaw ni Rey ang skill na overclock sa kanyang hambog na kapatid. Alam ni Rey na tapos na doon na nagtatapos ang kahambugan ni Kai matapos makuha ang ultimato nitong skill. Gayunpaman nagkamali ang ating bida dahil matapos masaktan mas lalong tumindi ang puot sa kanya ni Kai, at puno ng galit na sinabing papatayin niya ang ating bida. Inilabas nito ang dambuhalang lance na binabalot ng purple na mana, dahil sa galit nagsimulang seryosuhin ni Kai ang laban at pinakawalan ang Demon Lance. Napanganga naman ang ating bida dahil ang atakeng ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Purple King, upang hindi tamaan mabilis na tumakbo si Rey papalayo para iwasan ang paparating na atake. Hindi pa man nakakabawi ang ating bida muli na namang bumuo ng 2 Demon Lance si Kai. Nagawang makatama ni Rey kanina dahil sa kapabayaan ni Kai ngunit ngayon na alam niyang siniseryoso nito ang laban na papangiwit na lang ang ating bida. Sunod-sunod siyang inatake ng hambog na kapatid at hindi na ito nagawang iwasan ni Rey, kaya't pagtalsak niya ay napasandal siya sa pader. Sinabi ni Kai na hindi pa siya tapos sa ating bida habang pinapalabas ang purple mana sa kanyang kamay. Umatake din naman si Rey gamit ang Fire Lance, at sinabayan din ito ni Kai ng Demon Lance. Dahil malaki ang lamang ni Kai sa laban walang binatbat ang bawat tira ng ating bida. Tumilapon si Rey na ikinawasak pa ng pader at wala siyang magawa kundi ang hawakan ang napinsalang braso. Pagmamalaking saad naman ni Kai na ito ang dahilan kung bakit tinatawag siyang Purple King, at isa lang ito sa mga patunay na siya ang pinakamalakas sa lebat. Bagaman puro kahambugan batid din ni Rey na tama ang sinabi nitong ang Demon Lance ni Kai ang pinakamalakas sa lahat ng skills. Nakangiting sinabi pa ni Kai na huwag maging mangmang si Rey dahil lang sa kaya niyang gumamit ng maraming skills. Nang mad-inag sabi niya na hindi niya kayang tapatan ang skills ni Kai, gayunpaman maaari niyang hanapin ang potential ng Purple King. Sa kasalukuyan 2 skill pa lang ang nagagawa niyang pagsamahin ng synthesis dahil sa kapasidad ng kanyang mana. Nang maisip iyon agad niyang inactivate ang overclock skill at naglabas ng purple mana. Hindi naman maitago ni Kai ang pagkagulat nang makitang gamitin ni Rey ang isa sa kanyang mga skills. Dahil overclock na double ang kapasidad ng mana ni Rey, kasabay nun na-unlocked ang panibagong synthesis skill na black skill. Napangiti si Rey dahil dumating na din sa wakas ang iniintay niya. Sa kabilang banda napapaisip naman si Kai kung ano ang pinaplano ng ating bida gayong double na ang mana nito. Inilabas ni Rey ang mana sa kamay upang gawin ang pinakaunang free color synthesis na wala pang sino man ang nakakagawa. Ang pula, asul at dilaw na mana ay pinagsama-sama niya, hanggang sa mabuo ang walang katulad na black mana. Hindi naman makapaniwala si Kai sa kanyang nakikita. Ang karaniwang kulay ng mana ay pula, dilaw at asul ngunit sa nakaraan sinabi ng lahat kay Rey na alinman sa mga ito ay hindi siya kayang gamitin. Ngunit ngayon papatunayan niyang mali sila dahil nilamon niya na ang mga manang iyon, at sa pamamagitan nito isinilang ang nag-iisang Dark Mage kasabay ang pagkalikha ng Abyss Flame. Nakaramdam ng takot si Kai kaya't sinabi niyang huwag lalapit sa kanya ang ating bida saka nagpakawalan ng Demon Lance. Malakas man ang atakeng ito ngunit sa kasalukuyang kapangyarihan ni Rey, madali lang niyang sinalag ang Demon Lance at itinapon ang puwersa nito sa ere. Hindi naman makapaniwala ang hambog na si Kai sa lakas ng kanyang kapatid, habang sa isang banda inipon ni Rey ang kanyang mana saka pinalabas sa kamay ang Abyss Flame.
Naghanda din naman si Kai na dumpensa at mas lalong pinag-igting ang mana ng kanyang Demon Lance. Sabay na pinakawala ng dalawa ang nagsalubungan nilang atake, inakala pa ni Kai na magagawa niyang basagin ang Abyss Flame. Ngunit sa huli walang naging labanan ng kanyang Demon Lance sa Black Mana ng ating bida. Tumulapon si Kai kasabay ng usok sa buong paligid sa lakas ng pinsala sa buong lugar. Napabuntong hininga naman ang ating bida kasabay ng pag-cooldown matapos pakawalan ang ultimatum niyang kapangyarihan. Nang mapawi ang usok nakita ni Ray ang nakahandusay at walang malay na si Kai sa sahig. Dahil sa tuwa na paluhod na lang ang ating bida sa kanasabing sa wakas ay nagawa niyang matalo ang hambog na Purple King. Doon sumingit ang notification at pinagbigay alam ang tungkol sa pagkalikha niya sa Abyss Flame na siyang ginamit niya kanina. Matapos ang laban dali-daling pumasok si Reyna sa arena upang kamustahin ang ating bida. Ngiti naman ang sumalubong sa babae sa kasinabi ni Kai na maayos ang kanyang lagay. Naitanong ng babae kung anong skill ang ginamit ni Rey kanina sa pakikipaglaban. Dahil doon napagtanto ng ating bida na hindi niya na-meet at tago pa ang kanyang kakayahan, kaya't inamin niya sa babaeng ang ginamit niya ay Black Skill sabay pakita ng Black Mana. Natulala naman ay Reyna at sinabing ito ang unang beses na magkaroon ng Black Mana sa buong mundo. Tanong naman ni Ray kung dapat ba niyang i-report ang Black Skill na ito sa association, dahil kung maaari ay nais muna niyang sarilihin at huwag ipaalam iba. Sinabi naman ni Reyna na kapag ito ang ginawa ni Ray maaaring malampasan niya ang isang oportunidad. Ang pinakamalakas na mage sa bawat color ay binibigyan ng titulong King, at dahil si Ray ang nag-iisang Black Mage sa buong mundo maaaring idol siya bilang Black King. Sandaling natigilan si Ray ngunit sa huli ay napakamot na lang sa batok, para sa kanya hindi pa sapat ang kanyang level para bigyan ng ganun kataas na titulo. Nilingan niya ang nakahandusay na si Kai saka itinanong kay Reyna kung magiging ayos lang ba ang kapatid. Paninigurado naman ng babae na makaka-recover kaagad si Kai dahil isa ito sa mga king, kahit na malaki pa ang natamo nitong pinsala. Nang kunin ni Reyna ang cellphone upang tumawag ng medical team, malakas na tumunog din ang cellphone ni Ray na tumawag ng pansin sa dalawa. Lumabas ang babala mula dito na isang dungeon ang nagpakita mula sa Ikebukuro. Nagseryoso naman kaagad ang aura ng ating bida saka nasabi sa isip na dumating na ang isa sa mga trahedya. Sa nakaraan ang Ikebukuro dungeon ay nire-required ng level 50 ngunit sa kasamaang palad ang mga king ay nasa level 50 pa lang nung panahong yun, kaya't doon napagtanto ng mga ito na hindi pa ganoon kalakas ang kanilang kapangyarihan. Bilang resulta hinayaan na lang ang nasabing dungeon at doon nagsimula ang malaking trahedya. Sa nakaraan wala pang nakakaalam na kapag hindi na-conquer ang isang dungeon sa nakatakdang oras, maglalabasan ang mga halimaw sa gate na naging dahilan kaya't napuno ng halimaw ang buong Tokyo at maraming buhay ang nawala. Mahigpit na kinapitan ni Ray ang cellphone saka sinabi sa sariling pipigilan niyang mangyari ang trahedyang yun anuman ang mangyari. Sinabi niya kay Reyna na nais niyang pasukin ang Ikebukuro dungeon, ngunit hindi pa siya natatapos paalala kaagad ng babae na masyado itong delikado. Bukod doon ayon sa babae tanging mga A-rank lang pinapayagang pumasok doon at ang mga mages na may level na 50 pataas. Dahil may oras pa namang natitira bago mag-collapse ang dungeon, sinabi ni Ray na gagamitin niya ang oras na yun upang mag-level up sa kadadalo sa A-rank examination upang maging A-rank mage. Sinabi ni Reyna na sa pamamagitan ng skills ni Ray hindi imposibleng maipasa nga nito ang A-rank exam. Ngunit may mga kailangan munang gawin bago payag ang kumuha ng nasabing exam. Una ay kailangan niyang makaklear ng B-rank dungeon kasama ang kanyang partido. Sa madaling salita kailangan munang bumuo ni Ray ng party sa loob ng isang linggo at mag-clear ng B-rank dungeon. Matapos madinig ang kwalifikasyon bagsak ang balikat na naupo si Ray sa isang gilid. Dahil matapos kumalat ang balitang isa siyang colorless walang sino man ang gustong tumanggap sa kanya. Alam niyang mauubusan siya ng oras kapag hindi niya naabot ang requirements, kaya't halos mabaliw na siya sa kakaisip ng paraan. Bigla namang nadinig ni Ray ang boses ng isang arroganting babae, habang minamaliit nito ang kasamahan at sinasabing magbanat ito ng buto sa laban. Ayon sa babae hinayaan niyang makapasok sa party ang minamaliit na babae, dahil sa pagiging dual-color welder nito ngunit di niya akalaing ganun na lang ito paggamit ng fireball. Mabilis namang humingi ng tawad ang minamaliit na babae, at matapos masaksihan ng hindi dapat nagdesisyon si Ray na umalis.
Naalala pa niya na ganun din siya tretuhim noon ng kanyang kapatid at mga kasamahan nito. Binanggit naman ng babae ang pangalang Ichinos kaya't bigla namang natigilan ang ating bida. Ang babaeng minamaliit ng arroganting babae ay walang iba kundi si Ichinos Aya. Kilala siya ng ating bida dahil sa hinaharap kikilalaning Scarlet King, ngunit ngayon isa pa lang itong incompetent na mage. Gayunpaman hindi inasahan ni Rey na katulad niya nakaranas din ng pangmamaliit si Aya mula sa sarili nitong party. Sinabi ni Aya sa arroganting babae na kapag inalis nila siya sa partido hindi niya magagawang bayaran ang medical bill ng nakababata niyang kapatid, agad siyang lumuhod at nangakong mas pagbubutihin pa sa susunod. Arroganting saad naman ng babae na patunayan itong lahat ni Aya kawag sumugod sila, kung hindi ay tuluyan na siyang mapapaalis sa grupo. Matapos mangako ni Aya sama-sama silang umalis upang pasukin ang dungeon. Sa kabilang banda habang naglalakad pabalik-balik sa isip ng ating bida si Ichinos Aya. Base sa nakaraan 7 taon mula ngayon kikilalanin si Aya bilang Scarlet Heart, ngunit bago yun makakaranas muna ito ng matinding paghihirap. Isa na dito ang aksidenteng mararanasan ng babae kung saan napinsala siya ng husto ng monster boss at nakoma sa loob magmahabang panahon. Bigla namang natigilan ang ating bida nang pumasok sa isip niyang posibleng ngayong araw mangyari kay Aya ang nasabing insidente.